Nang makita ko ang pangalan ko sa listahan ng mga babawasan ng sahod, 10 minuto lang ang kinailangan ko para tapusin ang proseso ng pagre-resign. Bago ako umalis, hindi sinasadyang nakasalubong ko ang asawa ko. Walang emosyon niyang sinabi. Ang pagbawas sa sahod mo ng 15,000 ay para lang suyuin ang kabit ko, wag mong seryosohin. Pagkalipas ng 3 araw, sumugod siya sa HR department at nagwala. Nakatitig ako sa listahan ng mga personnel movement na nakapaskil sa bulletin board ng 18th floor. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na parang nabibingi ako. Ang nakabold na pangalan ko ay parang isang malamig na patalim na humiwa sa 7 taon ng aking kabataan. Andrea Reyes. Marketing Department, ililipat sa admin, panukalang sahod are 15,000. Nanatili akong hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo. Pakiramdam ko ay may kuryenteng dumaloy sa aking likuran na nag-iwan ng malaking puwang sa aking isipan. Tapos, napatawa ako. Isang mahinang tawa na para bang matagal ko nang inaasahan ang pangyayaring ito. Pagkalipas ng 10 minuto, natapos ko na ang lahat ng papeles para sa pagre-resign. Hindi dahil magaling ako sa mga proseso, kundi dahil matagal ko nang inihanda ang aking sarili. Malinis na ang aking computer, wala ni isang personal na file, walang laman ang mga drawer ng aking mesa, at sa ibabaw nito ay isang maliit na halaman na lang at isang lumang ceramic na tasa ang natira. Inilapag ko ang aking resignation letter sa mesa ng HR manager. "Pirmahan niyo po ito, ma'am," sabi ko sa isang kalmadong boses, na para bang nagtatanong lang ng direksyon. Itinaas niya ang kanyang tingin, inayos ang salamin, at natigilan. "Andrea, sigurado ka na ba?" Utos ito ni Sir Miguel. Si Sir Miguel, ang asawa ko, ang CEO ng kumpanyang ito. At siya rin ang nagsabi sa akin sa loob ng 3 taon na itago muna namin ang aming kasal dahil paangat pa lang siya sa posisyon at hindi pa raw magandang tingnan. Tinitigan ko ng diretsyo ang HR manager. "Hindi ko na kailangang pag-isipan. Pirmahan niyo na po." Bumuntong hininga siya at mabilis na pumirma. Ang tunog ng pagtatak ng selyo ay parang pagsasara ng takip ng kabaong sa isang bagay na tinatawag na katapatan. Habang bitbit ko ang aking maliit na kahon palabas, maraming mga maawaing tingin ang sumunod sa akin. May isang humila sa braso ko, may sasabihin sana pero nagbago ang isip. Tumangulang ako sa bawat isa sa kanila, habang nananatiling kalmado sa kakaibang paraan. Tumunog ang elevator at bumukas. At ang buong hallway ay biglang tumahimik na parang may pumindot ng mute button. Nakatayo siya roon. Si Miguel Sarmiento, naka-tailor fit na suit, amoy mamahaling pabango, at may kumpiyansang bumabalot sa bawat galaw niya. Sa tabi niya ay isang batang babae, maputi, mapula ang labi, at may mga matang kumikinang na parang walang alam sa hirap ng buhay. Bagong intern, ang sabi nila. Ang pangalan niya ay Jasmine. Tiningnan niya ang kahon sa aking mga kamay at may sumilay na tagumpay sa kanyang mga mata na agad na palitan ng awa habang marahang kumakapit sa braso ni Miguel na parang isang pusang marunong maglambing. Tiningnan ako ni Miguel. Ang boses niya ay walang pagbabago, hindi mataas, hindi mababa, pero sapat na para marinig ng iba at maintindihan na ito ay isang utos. "Ano na namang drama ito?" Hindi ako sumagot. Lumapit siya, sinadyang hinaan ang boses, sapat lang para marinig ko na parang nagbibigay ng isang pabor. Yung tungkol sa 15,000, sinabi ko lang yun para suyuin si Jasmine. Bago lang siya, kailangan ko siyang bigyan ng kaunting motivation. Huwag kang mag-overreact. Huminto siya sandali, ang tingin niya ay parang sa isang batang pinapangaralan. "Ilang araw lang, ibabalik din kita sa dati mong posisyon. Huwag mong palakihin." Tiningnan ko ang pamilyar na mukha na iyon, gwapo pa rin, matikas, perpekto na parang isang estatwa sa lobby ng kumpanya. Ngunit ngayon ko lang malinaw na nakita ang lamig at kawalang utang na loob sa likod nito. Sa mata pala niya, ako ay isang bagay na maaaring isakripisyo para lang mapasaya ang isang intern. At pagkatapos isakripisyo, susuyuin lang para bumalik. 7 taon akong nagtrabaho na parang makina, 3 taon akong namuhay sa isang lihim na kasal para lang pala maging isang kasangkapan. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. "Opo, naiintindihan ko. Salamat, Sir Miguel." Ang pasasalamat na iyon ay nagpatigil sa kanya. Tila inaasahan niyang magwawala ako, iiyak, magmamakaawa,
pero dinala ko lang ang aking kahon at nilagpasan siya dire-diretso nang hindi lumilingon. Napakasikat ng araw sa labas. Napapikit ako. Pakiramdam ko ay may isang lubid na matagal nang nakapulupot sa aking dibdib na bigla na lang naputol. Miguel Sarmiento, nagsimula na ang laro. Nasa isang maliit na coffee shop ako sa Makati. Sa tapat ko ay si Sofia, ang best friend ko mula pa noong college. Pinitik niya ang noo ko. Baliw ka na ba? 3 taong kasal, 7 taong serbisyo, tapos aalis ka lang na parang isang probationary employee na sinibak. Humigop ako ng barako at ang pait nito ay sapat na para takpan ang kirot sa aking lalamunan. Anong gusto mong gawin ko? Umiyak sa gitna ng lobby at magmakaawa sa kanya? Namula sa galit si Sofia. Nasaan ang bahay? Ang kotse? Ang ipon mo? May daan-daang milyon na siyang yaman, anong makukuha mo? Nasaan ang hustisya roon? Tumingin ako sa labas, ang daloy ng mga sasakyan ay parang daloy ng buhay. Lahat nagmamadali, walang pakialam sa isang babaeng kapapatalsik lang sa kumpanya at sa sarili niyang buhay. Mabagal kong sinabi. May naitabi ako. Natigilan si Sofia. Inilabas ko mula sa bag ko ang isang bank card at itinulak sa kanya. May halos 1,000,000 piso rito. Ipon ko sa loob ng ilang taon, kasama ang kaunting bigay ng mga magulang ko noon. Tulungan mo akong maghanap ng isang maliit na apartment. Yung ligtas, kahit mag-isa lang ako. Tiningnan ni Sofia ang card na parang isang himala. Grabe, ang galing mong magtago. Ngumiti ako ng mapait. Hindi pagtatago, paghahanda sa pag-alis. Akala ko hindi ko kakailanganin, pero buti na lang meron. Tumingin sa akin si Sofia, lumambot ang boses. Tapos, anong plano mo? Huwag mong sabihing hahayaan mo na lang ang 2 asong yon. Ibinaba ko ang tasa. Marahang tinatapik ang mesa. Huwag magmadali. Kung anuman ang utang niya sa akin, babawiin ko lahat, kasama ang interes. Pagkalipas ng 2 araw, nakahanap si Sofia ng isang studio apartment para sa akin sa Quezon City. Maliit lang pero maliwanag, mahangin at higit sa lahat, walang anino niya. Noong araw ng paglipat, bumalik ako sa condominium kung saan namuhay ako bilang asawa niya sa loob ng 3 taon, ngunit kailangang magpanggap na empleyado lang sa labas. Kakaunti lang ang gamit ko, ilang damit, ilang libro, at ilang personal na bagay. Binuksan ko ang huling drawer sa ilalim ng aparador. Nandoon ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay isang jade bracelet na may kulay orange-brown, pamana ng lola ko sa nanay ko. Sabi ni Mama, kapag nagkaanak daw ako ng babae, ipapasa ko rin ito. Hinaplos ko ang malamig na jade. Habang isasara ko na sana ang maleta, tumunog ang electronic lock ng pinto. Natigilan ako. Bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Medyo gusot ang kanyang damit, maluwag ang kurbata, at amoy na amoy ang alak. Nakita niya ang maleta, ang mga kahon, at nagdilim ang kanyang mukha. Ano na namang kalokohan ito? Hindi ako sumagot, isinara ko lang ang zipper ng maleta. Sumugod siya at hinawakan ang braso ko. Napakalakas na parang mababali ang buto ko. Kinakausap kita. Tumingin ako sa kanya, malamig ang boses. Bitawan mo ako. Masakit, ngumisi siya. Ang mga mata niya ay puno ng inis ng isang taong sanay mag-utos. Sinabi ko na hindi pagkakaunawaan lang yon. Hanggang kailan mo balak palakihin to? Tinitigan ko siya, malinaw ang bawat salita. Una, hindi na tayo mag-asawa. Pinadala ko na sa abogado ko ang divorce petition sa email mo kaninang umaga. Pangalawa, hindi ako nag-overreact. Nagpapaalam lang ako na aalis na ako ngayon. Pangatlo, bitawan mo ako. Nagdilim ang kanyang mga mata na parang kalangitan bago ang isang bagyo. Itinulak niya ako sa kama at dumagan ang kanyang malaking katawan na parang sinusubukan akong ikulong. Divorce? Ang boses niya ay parang nagngangalit. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Kung wala ako, sa tingin mo may matitira sa'yo? Ngayong matigas na ang pakpak mo, gusto mo nang lumipad? Iniiwas ko ang aking mukha. Ang pinaghalong amoy ng alak at pabango ay nagpasuka sa akin. Anong pakialam ko? Akala mo ba may pakialam ako? Ang pinakialaman ko ay ang 7 taon na itinapon ko para sa isang taong katulad mo. Tumawa siya,
Isang tuyong tawa. Pag-ibig? Sa mundong ito, ang pinakawalang kwentang bagay ay pag-ibig. Binigyan kita ng bahay, ng pangalan, ano pa bang gusto mo? Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Ang matinis na tunog ay parang isang pang-iinsulto. Tiningnan niya ang screen, at ang kanyang mga mata ay agad na lumambot. Jasmine? Inilagay niya sa loudspeaker. Ang boses niya ay napakalambing na napagtanto ko kung gaano ako naging tanga. Bakit? Anong nangyari? Humihikbi ang nasa kabilang linya. Miguel, takot ako. Mag-isa lang ako. Umuwi ka na, please. Ang salitang please na iyon ay parang isang sampal. Nagkasakit ako noon. Nagpuyat para sa mga proyekto niya. Inakalang ako lang ang taong kaya niyang tratuhin ng malambing. Lumalabas na ang lambing niya ay libreng ipinamimigay. Kung sino ang may kailangan, pwedeng kumuha. Pinatay niya ang tawag, tumayo, inayos ang damit para magmukhang perpektong CEO ulit at tiningnan ako na parang isang alagang hindi marunong sumunod. Binabalaan kita, Andrea. Huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ko pipirmahan ang divorce papers at huwag mong isipin na makakaalis ka sa bahay na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at umalis at ang malakas na pagsara ng pinto ay nagpayanig sa buong unit. Naupo ako, nanginginig ang mga kamay pero tuyo ang mga mata. Hindi na ako umiiyak. Ang pag-iyak ay hindi makapagliligtas kaninuman, lalo na sa akin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang isang numerong matagal ko nang nakasave. Hello, Attorney? Hernandez? Si Andrea po ito. Tungkol po sa divorce, may karagdagan po akong ebidensya. Kailangan ko po kayong makausap ngayong gabi. Umalis ako sa kondo ng halos 10:00 na ng gabi. Maingay pa rin ang Maynila. Ang dilaw na ilaw ng mga poste ay sumasalamin sa basang kalsada na parang isang entabladong hindi natatapos. Hindi na magulo ang isip ko tulad kanina. Isang malamig na katinuan na lang ang natira. Nasa isang maliit na eskinita sa Bonifacio Global City ang law office. Simpleng signboard, sapat lang ang ilaw. Hinihintay na ako ni Attorney Hernandez. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon, maayos ang pagkakatali ng buhok, matalas ang mukha pero kalmado ang mga mata. Yung tipo ng taong sanay nang makakita ng lahat ng uri ng kasamaan ng tao. Binigyan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig. Sabi mo may bago kang ebidensya. Tumango ako, inilabas mula sa bag ang isang itim na USB at inilagay sa mesa. Nandito po ang mga orihinal na kopya ng mga project plan na ginawa ko sa loob ng 7 taon. May edit history ang mga file, may mga internal email, at may mga audio recording pa ng mga meeting kung saan siya ang nakapangalan pero ako ang nag-present. Kinuha ni Attorney Hernandez ang USB, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Mabuti at naitago mo ang mga ito. Pero alam mo naman, hindi siya madaling kalaban. Ang kabuuang yaman na nakapangalan sa kanya at sa kumpanya ay maaaring umabot ng daan-daang milyon. Ikaw, huminto siya sandali. Sa mata ng batas, halos wala kang anumang pag-aari. Ngumiti ako ng mapait. Alam ko po, kaya ko kayo kailangan. Sumandal si Attorney Hernandez sa upuan. Ang pakikipag-divorce sa isang taong tulad niya ay nakakapagod. Papatagalin niya ito, gagamitin ang pera para pilitin ka, at gagawa pa ng maruruming paraan. Kaya mo ba? Tumingin ako sa labas. Kung hindi ko kinaya, hindi sana ako umalis bit-bit ang kahon ko kanina. Tumango siya. Sige, gawin natin ito ng paunti-unti. Ipapadala ko ang opisyal na petisyon sa korte at hihilingin na i-freeze ang ilan sa inyong conjugal assets dahil sa posibleng pagtatago niya ng yaman. Huminga ako ng malalim. Hindi siya mananahimik. Tama, ngumiti si Attorney Hernandez. Pero ang batas ay hindi isang laro na siya lang ang naglalaro. Umalis ako sa law office ng hating gabi na. Nag-drive ako papunta sa bago kong apartment habang inaayos sa isip ko ang lahat ng gagawin, parang isang plano. Hindi isang marketing plan, kundi isang survival plan. Kinabukasan, sunod-sunod ang pagtunog ng telepono ko. Mga text mula sa bangko, sa mga payment app. Transaction failed. Your card has been temporarily blocked. Nakaupo ako sa kama, pinapanood ang screen na umiilaw at namamatay. Hindi ako nagulat. Mabilis siyang kumilos, na parang hinihintay na niya ang araw na ito. Tumawag si Sofia, nanginginig ang boses. Andy, kumusta ang card mo? Sinubukan kitang padalhan ng pera pero ayaw din. Na-block na.
Paano ka mabubuhay niyan? Tumayo ako at hinawi ang kurtina. Pumasok ang sikat ng araw sa maliit na kwarto. May cash pa ako. At hindi ako uupo lang at maghihintay mamatay. Anong gagawin mo? Maghahanap ako ng trabaho. Halos mabulunan si Sofia. Sa reputasyon mo ngayon, isang tawag lang niya. Sarado na lahat ng pinto para sa'yo. E di dadaan ako sa ibang paraan. Tanghali, may tumawag na hindi kilalang numero. Miss Andrea Reyes, ako nga po. Kami po ang legal department ng De Leon Group. May ilang bagay kaming kailangang linawin sa inyo. Natigilan ako. Ang De Leon Group ay isang malaking partner ng dati kong kumpanya. Tungkol saan? Tungkol sa pag-leak ng impormasyon ng proyekto. Sana ay makapunta kayo sa opisina namin. Kumabog ang dibdib ko. Hindi sa takot, kundi sa galit. May basehan po ba kayo? May natanggap kaming anonymous na tip na nagsasabing ikaw ang naglabas ng internal data. Napatawa ako ng mahina. Sige, pupunta ako. Pagkababa ng tawag, tinawagan ko agad si Attorney Hernandez. Nagsimula na siya. Dumilim ang boses ng abogado. Maging kalmado ka. Pumunta ka. Pero huwag kang pipirma ng kahit ano. I-record mo ang buong usapan. Hapon na iyon, pumasok ako sa meeting room ng De Leon Group ng tuwid ang likod. 3 lalaki ang nakaupo sa tapat ko. Mapanuri ang mga tingin. Naglabas sila ng ilang printout ng email, pero lahat ay malabo, walang direktang ebidensya. Wala akong nileak na impormasyon. Sabi ko, lahat ng dokumentong iyan ay ako ang gumawa noong legal pa akong nagtatrabaho. Kung kailangan ninyo, kaya kong patunayan ang aking authorship. Sumimangot ang isa sa kanila. Kailangan naming i-verify. Umalis ako sa De Leon Group. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Gabi na yon, tumawag ang kapatid kong lalaki, takot na takot. Ate, may pumunta rito sa shop, sinasabing sangkot daw ako sa pagnanakaw ng trade secrets. Pinapapunta nila ako sa presinto, nanigas ang dugo ko. Huminahon ka, huwag kang pipirma ng kahit ano. Papunta na ako. Pagdating ko, nakasulok ang kapatid ko, maputla ang mukha. Isang lalaking nakasuot ang nagsabi, "Kayo po ba ang kapatid? Payuhan niyo siyang makipagtulungan. Kung hindi, mahihirapan siya." Tinitigan ko siya. Sumusunod ba kayo sa batas o sa utos ng kung sino? Naging tensyonado ang kwarto. Kinagabihan, idinitine ang kapatid ko for questioning. Nakatayo ako sa labas, nanginginig ang mga kamay, pero malinaw ang isip. Hindi na ito away mag-asawa, giyera na ito. Kinuha ko ang telepono, hinanap ang isang pangalan na isinumpa kong hindi ko tatawagan. Denial ko ito. Hello, si Andrea ito. Ilang segundo ng katahimikan bago sumagot ang isang malalim na boses ng lalaki. Alam kong hindi ka tatawag ng ganitong oras para lang manggumusta. Lumunok ako. Kailangan kitang makausap. Mayroon akong bagay na siguradong interesado ka. Sigurado ka? Sigurado ako. Tumawa siya ng mahina. Sige. Bukas, 9 a.m. Riverside Hotel, sa lounge sa 10th floor. Pagkatapos ng tawag, tumingala ako sa madilim na langit. Walang bituin. Miguel Sarmiento, maling kalaban ang pinili mo. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isip ko ay paulit-ulit na tumatakbo ang iba't ibang posibleng mangyari. Idinitin ang kapatid ko. Dinungisan ang pangalan ko. Habang si Miguel ay malamang na nakaupo lang sa isang lugar, umiinom at naghihintay na ako ay bumagsak. Pero habang lalo kong iniisip, lalo kong nakikita ang isang bagay. Ngayong nasimulan ko na ang larong ito, hindi ako pwedeng umatras. Kinaumagahan, nagsuot ako ng simpleng business attire, puting blouse, itim na slacks at maayos na nakatali ang buhok. Kailangan kong magmukhang isang taong handang makipagnegosyo, hindi isang taong humihingi ng tulong. Pagdating ko sa Riverside Hotel, eksaktong 8:50 a.m. 10 minuto akong mas maaga, sapat na para huminga at paalalahanan ang sarili na hindi ako pwedeng magkamali. Tahimik ang lounge sa 10th floor. Nakaupo na ang lalaking kausap ko. Mga nasa 40s siya, matalas ang mukha at kalmado ang mga mata, yung tipo ng taong sanay na mag-obserba. Akala ko may late ka. Ngumiti siya. Ayokong pinaghihintay ang iba. Umupo ako sa tapat niya. Andrea Reyes po, dating planning director ng Sarmiento Corp. Tumango siya. Alam ko.
Ikaw ang nasa likod ng 2 proyekto na dahilan kung bakit natalo niya ako sa bidding sa South noong nakaraang taon. Itinikom ko ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. At alam niyo rin na hindi sa akin napunta ang karangalan. Sumilay ang interes sa kanyang mga mata. Anong kailangan mo? Inilapag ko ang USB sa mesa. Nandito ang lahat ng orihinal na plano, financial projections at ebidensya na inagaw niya ang aking intellectual property. Hindi lang 2 proyekto, kundi 7 taon. Hindi niya agad kinuha. Paano ako makakasigurado na hindi ito isang patibong? Tumingin ako sa kanya. Ang kapatid ko ay nakakulong ngayon dahil sa isang gawa-gawang akusasyon. Kung lolokohin ko kayo, wala na akong babalikan. Ngumiti siya ng bahagya at kinuha ang USB. Anong kailangan mong gawin ko? 2 bagay lang. Una, tulungan ninyo akong mapalaya ang kapatid ko, kahit pansamantala. Pangalawa, kapag dumating ang tamang panahon, tumayo kayo bilang saksi na totoo ang mga dokumentong ito. Sumandal siya. At anong makukuha ko? Gusto ninyong matalo si Miguel at kailangan ninyo ng malinis na dahilan para gawin iyon. Ngumiti siya ulit. Pero iba na ngayon. Ang tapang mo. Kung hindi ako matapang, matagal na akong patay. Mabilis natapos ang usapan. Hapon na iyon tumawag si Attorney Hernandez. Pinalaya na ang kapatid mo for further investigation. Wala silang nakitang matibay na ebidensya. Napapikit ako at bumuntong hininga. Salamat po. Huwag ka munang magsaya. Simula pa lang ito. Gabi na iyon, nag-text si Miguel. Tapos ka na bang maglaro? Hindi ako sumagot. Ilang sandali lang, isa pang text. Kung ipagpapatuloy mo to, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Ibinaba ko ang telepono. Kinabukasan, sumabog ang social media. Isang anonymous post ang mabilis na kumalat. Tungkol ito sa isang babaeng manager na dating kabit, ginamit ang relasyon para umangat, at ngayon ay tinanggal sa kumpanya dahil sa pagtataksil. Walang pangalan, pero sapat ang detalye para makilala ako. Tumawag si Sofia, nanginginig ang boses. Andy, nakita mo na ba? Sinasabi nilang third party ka at corporate spy. Napatawa ako. Sa wakas, dumating din. Nakakatawa ka pa? Hinihintay ko lang na ubusin nila ang kanilang mga bala. Hapon na iyon, nagpadala si Attorney Hernandez ng screenshot. Nag-iingat ka, gagamitin niya ang opinyon ng publiko para pilitin kang bawiin ang divorce. Alam ko, nag-scroll ako sa mga lumang email, mga draft, mga notes. Gabi na. Direktang tumawag si Miguel. Anong gusto mo? Malamig niyang tanong. Gusto kong pirmahan mo ang divorce papers at humingi ng paumanhin sa publiko sa paninira mo sa akin. Tumawa siya. Sa tingin mo may karapatan ka pang humiling? Sa tingin mo, may matitira pa sa'yo? Natahimik kami. Ikaw ang nasa likod ng gulo sa De Leon Group, di ba? Hindi ko kailangang sumagot. Andrea, bumaba ang kanyang boses. Naglalaro ka ng apoy. Alam ko, pero ikaw ang nagsindi nito. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa aking apartment. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong tunay akong nabubuhay. Hindi nabubuhay sa ilalim ng anino ng kapangyarihan ng iba. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa lalaki kaninang umaga. Maghanda ka. Magsisimula na ang totoong palabas. Ngumiti ako. Miguel Sarmiento, nasanay ka ng nasa itaas. Oras na para matuto kang bumagsak. Kinaumagahan, pagmulat pa lang ng aking mga mata, walang tigil na ang pag-vibrate ng telepono ko, mga notification, text, email, mga tagged post. Hindi ko na kailangang buksan para malaman kung ano ang nangyayari. Hindi si Miguel, yung tipo na tahimik na tatanggap ng pagkatalo. Nagtimpla ako ng kape, umupo, at saka ko lang binuksan ang telepono. Isang online article ang unang lumabas, high-level female manager. Inakusahan ng pakikiapid at pagnanakaw ng ideya. Sa ilalim, daan-daang komento, may nakikiramay, may nangaalipusta, at mas marami ang natutuwa. Binasa ko ng dahan-dahan, hindi para saktan ang sarili, kundi para tandaan. Tumawag si Sofia. Andy, huwag ka nang magbasa online. Kumukulo ang dugo ko. Kailangan kong magbasa para malaman kung hanggang saan ang kaya nilang imbento. Mga 10:00. Dumating si Attorney Hernandez. Naglapag siya ng isang makapal na folder.
mabilis siyang kumilos. Nagsampa siya ng countersuit, inaakusahan kang nag-leak ng trade secrets, at naglabas siya ng isa pang folder. Hinihiling niya sa korte na i-dismiss ang divorce petition mo dahil sa moral unfitness. Napatawa ako. Moral unfitness? Oo. Handa ka na ba? Lahat ng gagawin niya mula ngayon ay para pilitin kang sumuko. Anong kondisyon niya? Gusto niyang pumirma ka sa isang kasunduan na hindi ka hahabol sa anumang ari-arian at mananahimik ka. Bilang kapalit, bibigyan ka niya ng pera. Magkano? 5 milyon. 5 milyon. Para kay Miguel, barya lang iyon. Tinatanggihan ko. Alam ni Attorney Hernandez ang sagot ko. Alam ko, pero kailangan kong sabihin sa'yo. Magiging mahirap ang landas na pinili mo. Sanay na ako. Hapon na iyon, isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa baba. Tumawag si Miguel, bumaba ka, wala tayong dapat pag-usapan. Andrea, huwag mo akong pilitin. May banta sa boses niya, nasa tapat ako ng bahay mo. Hindi mo ito bahay, ngumiti ako ng mapait. Sa tingin mo panalo ka na? Hindi ako nag-isip na manalo, ang iniisip ko lang ay hindi matalo. Binaba niya ang tawag. Mula sa bintana, nakita ko siyang tumingala, ang mga mata niya ay kasing talim ng kutsilyo. Gabi na iyon, pumutok ang isang balita. Biglang inihayag ng De Leon Group na sinuspinde nila ang pakikipag-ugnayan sa kumpanya ni Miguel dahil kailangan daw nilang suriin ang transparency ng mga nakaraang proyekto. Para itong isang bomba. Bumagsak agad ang presyo ng stocks ng kumpanya niya. Tumunog ang telepono ko. Ang lalaki mula sa hotel. Nakita mo na? Nakita ko. Simula pa lang yan. Kumusta ang kapatid ko? Okay na. Walang nanggagalaw sa kanya. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Binigyan mo ako ng kutsilyo, kaya gagamitin ko. Pero kapag humiwa ako, pareho tayong matatalsikan ng dugo. Tinatanggap ko. Gabi na iyon, nag-post si Miguel sa kanyang personal page. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya tungkol sa lihim niyang asawa sa pagtataksil sa sakit ng isang lalaking ginamit. Kumalat ang post, kasama ang libu-libong komento ng suporta. Nag-text si Sofia. Hindi ka ba sasagot? Hindi pa. Hahayaan mo siyang magsalita ng ganyan? Hayaan mo siyang magsalita. Binuksan ko ang aking laptop, nag-login sa isang lumang email account. Daan-daang email, mga kalakip na file, mga plano na may pangalan ko sa metadata na walang pumapansin noon. Sinimulan kong ayusin ang lahat. Hating gabi na. Nag-text si Attorney Hernandez. Handa ka na ba? Opo. Sa susunod na araw ang investors conference. Alam kong darating siya. Ako rin. Tumingin ako sa labas. 3 taon na ang nakalipas, nakatayo ako sa likod ng entablado, pinapanood si Miguel na umakyat, sinalubong ng mga ilaw at palakpakan. Ngayon, tatayo ako sa ibang lugar. Hindi sa likod, hindi sa dilim. Tatayo ako sa harap niya, sa harap ng lahat. Ang dula na sinimulan niya, ako ang magtatapos. Dumating ang araw ng investors conference. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang sarili ko. Mas payat, mas matalas ang mga mata, pero wala na ang pagiging sunod-sunuran. Dumating ako sa conference center mag-isa, walang ID ng kumpanya, walang posisyon, isa lang malayang bisita. Sa malaking hall, abala ang lahat. Nandoon si Miguel, napapaligiran ng mga tao, kumpiyansa tulad ng dati. Umupo ako sa isang upuan sa gilid, sapat lang para makita ang entablado pero hindi mapansin. Si Sofia, katabi ko, mahigpit ang hawak sa kamay ko. Sigurado ka ba? Oo. Paano kung paalisin ka nila? May imbitasyon ako. Ang ibig kong sabihin, paano kung mag-iskandalo siya? Ngumiti ako. Mas may dahilan ako para magsalita. Nagsimula ang conference. Si Miguel ang pangunahing tagapagsalita. Umakyat siya sa entablado na parang walang nangyayari. Ang mga salita niya, mga numero, mga plano lahat ay dumaan sa akin noon. Nang magsimula ang Q&A session, tinanong siya ng ilang investors tungkol sa issue sa De Leon Group at sa mga chismis. Mahusay niyang sinagot ang lahat, sinisisi ang mga kakompetensya. Alam kong oras na. Tumayo ako. Hinawakan ni Sofia ang laylayan ng damit ko. Lumakad ako palabas ng hilera. Nagulat ang host nang makita akong nagtaas ng kamay. Yes, ma'am. Lumingon ang buong hall.
Ang mga mata ni Miguel ay napako sa akin. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanigas. Kinuha ko ang mikropono. May tanong po ako para kay CEO Miguel Sarmiento. Tiningnan niya ako, nagdilim ang mga mata. Sige po, huminto ako sandali. Sa mga proyektong ipinresinta ninyo, lalo na ang 2 proyekto sa South noong nakaraang taon, maaari niyo po bang linawin kung sino ang direktang bumuo ng mga plano at financial models? Nagbulungan ang mga tao. Ngumiti si Miguel. Siyempre, iyon ay bunga ng pagsisikap ng buong team na pinamumunuan ko. Tumango ako. Kung gayon, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit ang lahat ng orihinal na plano, mga raw data, at edit history ay nagmula sa iisang account na may pangalang Andrea Reyes? Lumakas ang bulungan. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa mikropono. Sino ka? Ngumiti ako. Ako si Andrea Reyes. Para itong nagyelo, dati akong planning director ng kumpanya ninyo. Ngumisi si Miguel, paumanhin. Ito ay isang investors conference, hindi lugar para sa mga personal na issue. Sumasang-ayon ako, sagot ko agad. Pero kung ang personal na issue ay direktang may kinalaman sa transparency ng mga numerong kakapresenta nyo lang, sa tingin ko ay may karapatan ang mga investors na malaman. Naglabas ako ng isang manipis na folder. Ito ay kopya ng mga orihinal na file na may timestamp at internal emails. Ipinadala ko na ang kumpletong set sa mga organizer at sa ilang ahensya bago ako pumunta rito. Namutla si Miguel. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling? Kung nagsisinungaling ako, maaari ninyong ilabas ang lahat ng orihinal na data ng kumpanya para ikumpara. Hindi siya nakasagot. Tumayo ang kinatawan ng De Leon Group. Maaari ko pong kumpirmahin. Sinuri namin ang ilan sa mga dokumento ni Ms. Reyes. Maraming pagkakatugma sa mga datos na natanggap namin noon. Sumabog ang bulungan sa hall. Umatras si Miguel. Huminga ako ng malalim. 3 taon na ang nakalipas, pinili kong manahimik. Hindi dahil mali ako, kundi dahil akala ko iyon ang tama. Ngayon, wala na akong dahilan para manahimik. Yumuko ako ng bahagya at ibinaba ang mikropono. Walang pumalakpak, pero ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang ingay. Habang papalabas ako, sumigaw si Miguel. Andrea, magsisisi ka. Huminto ako at lumingon. Ang pinagsisisihan ko lang ay ang masyadong mahabang pagtitiwala ko sa'yo. Sa labas, tumawag si attorney. Hernandez, napakagaling ng ginawa mo. Ngayon, maghanda ka. Ang totoong bagyo ay paparating pa lang. Ngumiti ako. Ang laro ay nabaligtad na. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mananatiling nakatayo hanggang sa huli. Pagkatapos ng kumperensya, hindi ako umuwi agad. Dinala ako ni Sofia sa isang maliit na kainan. Pareho kaming halos hindi kumain. Alam kong ang nangyari kanina ay simula pa lang. Hindi papayag si Miguel na masira ang kanyang pangalan nang hindi lumalaban. Nakita mo ba ang mukha niya kanina? Tanong ni Sofia. Akala ko susugurin ka niya. Inisip ko rin yun. Bakit kalmado ka pa rin? Ngumiti ako ng mapait. Dahil alam kong hindi niya gagawin yon. Hindi sa harap ng maraming tao. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Isang reporter mula sa isang business newspaper. Miss Reyes, maaari po ba namin kayong ma-interview? Tumingin ako kay Sofia, paumanhin. Sabi ko, hindi pa ako handang magsalita sa media. Hindi ito isang media story, ito ay isang legal na usapin. Pinatay ko ang tawag. Hapon na iyon, pinapunta ako ni Attorney Hernandez sa kanyang opisina. Mas mabilis pa sa inaasahan ko ang reaksyon niya. Nagpadala na siya ng petisyon sa Board of Directors, humihiling ng internal investigation at sinasabing naninira lang ako para pabagsakin ang stocks. Inaasahan ko na. At ito pa, itinulak niya sa akin ang isang dokumento. Hinihiling niya sa korte na mag-issue ng temporary restraining order para i-freeze ang mga personal bank account mo dahil sa hinalang illegal transfer of assets. Napatawa ako. Anong itatransfer ko sa account kung halos wala ng laman? Tama. Pero ang layunin niya ay hindi pera, kundi ang panggigipit. Gabi na iyon, tumawag si Miguel. Magaling ka. Paos ang boses niya. Wala na ang dating kalmadong tono. Ikaw din, sagot ko. Sa tingin mo, panalo ka na?
Sinabi ko na, hindi ako nag-iisip ng panalo o talo. Tumawa siya ng may panggigigil. Alam mo ba ang ginawa mo? Pinipilit ako ng buong board na magpaliwanag. Bumabagsak ang stocks. Masaya ka na ba? Resulta yan ng mga ginawa mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bumagal ang kanyang boses. Bawiin mo ang divorce petition. Humingi ka ng paumanhin sa publiko. Bibigyan kita ng 10 milyon. Sumandal ako sa upuan. Iniisip mo pa rin na kayang ayusin ng pera ang lahat. At least, kaya nitong ayusin ang problema mo. Hindi ko kailangan. Ilang segundong katahimikan. Andrea, bumaba ang kanyang boses. Huwag mong kalimutan, may mga alas pa ako. Ako rin. Pinatay ko ang tawag. Kinabukasan, muling nag-ingay ang social media. Isang lumang video ang lumabas. Nandoon ako, katabi ni Miguel sa isang party 3 taon na ang nakalipas. Ang headline, ang lihim na babae ng CEO. Nagpadala si Sofia ng link kasama ang mga screenshot ng mga masasakit na salita na natanggap niya dahil sa pagtatanggol sa akin. Nakita mo na? Gusto kanyang ilubog sa putik. Hayaan mo siyang ilubog ako. Naghihintay ako. Tanghali. Muling tumawag ang lalaki mula sa hotel. Gaya ng inaasahan mo, ginagamit na niya ang media. Anong plano ninyo? Mamayang hapon, maglalabas ang De Leon Group ng opisyal na pahayag. Tungkol saan? Tungkol sa tuluyang pagsuspinde ng lahat ng proyekto na may kaugnayan sa kumpanya niya dahil sa hinala ng pandaraya. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Salamat. Dapat kang maghanda, handa na ako. 4:00 ng hapon lumabas ang pahayag. Kumalat ito na parang apoy. Nagsimulang magbago ang tono ng media. Ang mga artikulong naninira sa akin kaninang umaga ay naging mga artikulong nagtatanong tungkol sa corporate integrity ni Miguel. Gabi na, nag-text si Attorney Hernandez. Ibinasura ng korte ang hiling niyang i-freeze ang account mo. Ngunit, nagsampa siya ng bagong petisyon. Humihiling ng psychological evaluation sa'yo, sinasabing mentally unstable ka raw. Napangiti ako ng mapait. Talagang gagawin niya ang lahat. Tumingin sa akin si Sofia ng may pag-aalala. Okay ka lang ba? Okay lang. Kung pagod ka na, pwede namang umiling ako. Hindi. Kung hihinto ako ngayon, magiging walang kabuluhan ang lahat. Kinagabihan, bago matulog, nag-compose ako ng isang maikling email para kay Attorney Hernandez. Tulungan niyo po akong ihanda ang petisyon para sa public disclosure ng aming conjugal assets at ang naging proseso ng pagbuo ng mga ari-ariang iyon sa loob ng aming pagsasama. Sumagot siya agad. Sigurado ka ba? Tinitigan ko ang screen. Sigurado ako. Ang laban ay papasok na sa panibagong yugto kung saan lahat ay ilalabas sa liwanag. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 9 a.m., may preliminary hearing sa korte ng Makati. Pinilit ni Sofia na sumama. Pag bumagsak ka, babagsak din ako, sabi niya. Hindi ako babagsak. Sa pasilyo ng korte, nandoon na si Miguel. Nakaupo siya sa kabilang hanay, kasama ang 2 abogado. Ang mga mata niya, pagod, pero mayabang pa rin. Nagsimula ang hearing. Nang parte na ng panig ni Miguel, tumayo ang isa sa kanyang mga abogado. Ang aming kliyente ay naniniwala na si Miss Andrea Reyes ay nagpapakita ng mga senyales ng mental instability na nagiging sanhi ng kanyang mga aksyon na nakakasira sa reputasyon ng aming kliyente. Dahil dito, hinihiling namin sa korte ang isang psychological evaluation. Nanigas ang hangin. Tumayo si Attorney Hernandez. Tinututulan namin iyan. Ang pag-akusa ng walang medikal na basehan ay isang paninirang puri. Ang aking kliyente ay nasa tamang pag-iisip. Sumenya siya sa akin. Tumayo ako. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Hihingi po ako ng pahintulot na magsalita. Hindi nanginginig ang boses ko. 3 taong kasal, 7 taong pagtatrabaho, hindi ko kailanman kinailangang kumonsulta sa isang psychiatrist. Noong humiling lang ako ng divorce at katarungan, sakalang ako tinawag na unstable, nagbulungan ang mga tao. Kung ang pagiging matino ay ang pananahimik habang inaagaw ng iba ang iyong pinaghirapan, kung gayon, oo, dati akong hindi matino. Pero ngayon, mas matino ako kaysa dati. Tinitigan ako ni Miguel, sa sandaling iyon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Natapos ang hearing. Ibinasura ng korte ang hiling para sa psych evaluation dahil sa kawalan ng basehan. Paglabas namin,
Hinahabol kami ng mga reporter. Huminto ako at tumingin sa isang kamera. Nagtiwala ako sa batas. Ang lahat ng iba pang bagay, hahayaan ko na sa korte na magpasya. Hapon na iyon, may tumawag mula sa dati kong opisina, isang dating katrabaho. Andrea, gusto ko lang sabihin, totoo ang mga sinabi mo sa conference. Tiningnan ko ang mga file. Totoo. Salamat sa pagsasabi. Mag-ingat ka. Galit na galit si Sir Miguel. Gabi na, nagpadala sa akin ang lalaki mula sa hotel ng isang kopya ng internal memo. Si Miguel Sarmiento ay pansamantalang sinuspinde sa kanyang tungkulin bilang CEO para bigyang daan ang isang internal investigation. Paulit-ulit kong binasa, ang kapangyarihan kapag nailawan ay napakarupok pala. Nagbukas si Sofia ng 2 beer. Uminom ka. Para makahinga. Itinagay ko ang lata ko sa kanya. Salamat. Nagsisisi ka ba? Nag-isip ako. Oo. Nagsisisi akong hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Bago ako matulog, nakatanggap ako ng email mula kay Attorney Hernandez. Bukas, hihiling ng settlement ang kabilang panig. Mabilis akong nag-reply. Tatanggap lang ako ng settlement kung aaminin niya sa publiko ang pagnanakaw ng aking intellectual property at kung magiging transparent ang hatian ng ari-arian. Sumagot siya. Hindi mo talaga sila pinapahinga. Ngumiti ako. Kung papahingahin ko sila, sasakalin nila ako. Ang daan sa unahan ay mahaba pa, pero hindi na ako nag-iisa sa dilim, at si Miguel ay hindi na nakatayo sa itaas para tumingin sa ibaba. Kinaumagahan, pinatawag ako ni Attorney Hernandez. Nagpadala na sila ng opisyal na settlement offer. Pumapayag silang mag-divorce, hatian ng ari-arian, 70,030 pabor sa kanya, pero walang pag-amin sa pagnanakaw ng ideya. At parehong panig ay mananahimik. Napatawa ako. Anong tugon mo? Paninindigan ko ang orihinal kong hiling. Pag-amin, public apology, at tamang hatian ng ari-arian base sa aking kontribusyon. Tumango si Attorney Hernandez. Sa tingin mo papayag sila? Hindi madali? Pero mahina na sila ngayon. Hapon na iyon, tumawag si Mama. Anak, ang daming nagtatanong sa akin ng mga kapitbahay. Nakakahiya raw, babae pa naman, nasa korte. Napapikit ako. Ano pong sa tingin ninyo, Ma? Natahimik siya. Natatakot lang akong mapagod ka. Ang mga salitang iyon ay nagpabara sa lalamunan ko. Naniniwala po ako sa inyo, Ma, sabi ko ng mahina. Wala po akong ginagawang masama. Oo, sagot niya. Basta't ligtas ka, sapat na sa akin. Gabi na? Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang hindi kilalang personal address. Andrea, gusto kitang makausap. Walang pangalan, pero alam kong siya iyon. Nag-reply ako. Bukas, 4 p.m. Sa dati nating coffee shop sa BGC. Pagdating ko, nandoon na siya. Walang suit, gusot ang damit, mukhang pagod at haggard. Pinili mo pa rin ang lugar na to, sabi niya. Hindi ko pinili dahil sa alaala. Pinili ko dahil madaling mag-usap dito. Natahimik kami. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Sabi niya sa wakas. Akala mo mananahimik ako. Gaya ng dati, sagot ko. Yumuko siya. Nagkamali ako. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Pero wala akong naramdamang ginhawa. Puro kawalan. Gusto kong makipag-areglo. Dadagdagan ko ang parte mo sa ari-arian, basta't itigil mo na to. Tinitigan ko siya. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi na ito tungkol sa pera. Ang kinuha mo sa akin ay hindi lang ang aking pinaghirapan, kinuha mo rin ang karapatan kong magsalita ng totoo. Hindi ko kayang umamin sa publiko. Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tumayo ako. Andrea, tawag niya. Kapag bumagsak ako, wala ka ring mapapala. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Mayroon, ang maging sarili ko. Umalis ako. Gabi na. Nag-text si Attorney Hernandez. Tinatanggihan nila ang kondisyon mong pag-amin. Nag-reply ako. Kung gayon, magkita tayo sa korte. Sumagot siya. Handa ka na ba? Handa na ako. Mula pa noong nagpasya akong hindi na manahimik. Ang daan ng batas ay mahaba pa. Pero nalagpasan ko na ang pinakamalaking takot ko. Ang takot na mawala ang lahat. Ngayon, kahit anong mangyari, hindi na ako ang babaeng yuyuko sa kawalang katarungan. Ang araw ng pinal na pagdinig ay isang maulang umaga sa Maynila. Pumasok ako sa korte,
Hindi na nanginginig. Nandoon si Miguel, wala na ang dating yabang, pero wala ring pagsisisi. Sinimulan ng hukom ang sesyon. Iprinipresenta ni Attorney Hernandez ang aming mga ebidensya, mga email, mga file na may timestamp, mga recordings. Malinaw na ako ang orihinal na may akda. Nang tanungin ng hukom si Miguel, tumayo siya. Ang mga dokumentong iyan ay ginawa noong siya ay empleyado ko. Ang kumpanya ang may-ari niyan. Tumayo ako. Hindi ko tinatanggi na pag-aari ng kumpanya ang mga dokumento. Ang tinutukoy ko ay ang intellectual property rights at ang aking pagod. Wala akong pinirmahang kasunduan na isinasalin ang mga karapatang iyon sa iyo, Miguel Sarmiento, bilang isang individual. Natapos ang umaga. Hapon, biglang nag-alok ng bagong areglo ang kanilang panig sa harap mismo ng hukom. Mas malaking porsyento ng ari-arian, pero wala pa ring pag-amin. Tumingin sa akin si Attorney Hernandez, nasa akin ang desisyon. Tumingin ako kay Miguel. Sa isang iglap, nakita ko ang bahagyang pagsusumamo sa kanyang mga mata bago ito muling nawala. Tinatanggihan ko, sabi ko ng malakas. Nagbulungan ang mga tao. Hindi ko kailangan ng dagdag na pera. Ang kailangan ko ay ang katotohanan na maitala. Natapos ang pagdinig ng walang desisyon. Paglabas ko, tumila na ang ulan. Gabi na iyon, tumawag ang kapatid ko. Ate, ang hirap ng pinagdadaanan mo. Ginagawa ko to para sa sarili ko, pero para na rin sa'yo. Para malaman mong hindi mo kailangang magtiis. Halos hating gabi na, nag-text si Attorney Hernandez. Inutusan ng hukom ang kabilang panig na isumite ang lahat ng orihinal na server data sa loob ng 7 araw. Napangiti ako. Iyon ang pinakakinatatakutan ni Miguel. 7 araw. Ang 7 araw na paghihintay ay parang 1 buwan. Sa 3 araw, humiling sila ng extension. Hindi pinagbigyan ng korte. Gabi na iyon, may kumatok sa pinto ko. Si Miguel. Gusot ang damit, magulo ang buhok, mukhang lasing. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko siya pinapasok. Hindi ako nandito para manakot, sabi niya. Nandito ako para sabihin ang totoo. Pinapasok ko siya. 5 minuto. Umupo siya. Binura ko ang ilang data, pag-amin niya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Oo, pero kung hindi ko gagawin, babagsak ako. Babagsak ka pa rin. Dahil may nakalimutan ka. May mga backup ako. Nanlaki ang mga mata niya. Pakiusap, Andrea. Bumagsak ang kanyang boses. Umamin ka sa publiko. Iyon lang ang paraan. Umiling siya. Hindi ko kaya. Kung gayon, umalis ka na. Bago siya umalis, lumingon siya. Panalo ka na. Hindi ako naglaro para manalo. Kinabukasan, tumawag si Attorney Hernandez. May desisyon na ang forensic team. Nakita nila ang mga senyales ng sinadyang pagbura ng data. Tapos na, sabi ko. Hindi pa. Humihiling sila ng mas mababang parusa. Aaminin ang poor data management pero hindi ang pagnanakaw ng ideya. Napangiti ako. Panindigan natin ang ating hiling. Ang huling pagdinig ay sa isang napakainit na araw. Lahat ay parang nakalantad sa ilaw. Nagsalita ang hukom. Base sa mga ebidensya, may sapat na basehan upang sabihin na ang datos ay sinadyang baguhin at burahin. Tumingin siya kay Miguel. Pagkatapos ay sa akin, at binasa niya ang desisyon. Una, pinagtitibay ng korte ang petisyon para sa diborsyo ni Miss Andrea Reyes. Pangalawa, ang hatian ng ari-arian ay ibabase sa naging kontribusyon ng bawat isa sa loob ng pagsasama at hindi sa anumang pribadong kasunduan na walang basehan. At pangatlo, huminto siya sandali, may sapat na basehan upang kilalanin na ginamit ni Mr. Miguel Sarmiento ang intellectual property ni Miss Andrea Reyes para sa kanyang personal na kapakinabangan nang hindi kinikilala ang tunay na may akda. Ang katotohanang ito ay itatala sa opisyal na record ng kaso. Sa sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay nabigyan ng pangalan. Paglabas ko ng korte, sinabi ko lang sa mga reporter, nagpapasalamat ako sa korte sa pakikinig sa katotohanan. Gabi na iyon, tumawag ang kapatid ko. Ate, panalo ka na? Hindi, ngumiti ako. Hindi na lang ako talo. Isang bagong kabanata ang nagsimula. 3 buwan ang mabilis na lumipas.
Isang araw, nag-aalok sa akin ng trabaho ang isang consulting firm. Alam namin ang sitwasyon ninyo, sabi ng tumawag. Pero ang pinahahalagahan namin ay ang kakayahan, hindi ang ingay. Tinanggap ko, ang buhay ko ay naging simple. Trabaho, bahay, paminsan-minsang pagkikita kasama si Sofia at pagdalaw kay mama. Isang gabi, nagkita kami ni Miguel sa isang maliit na event. Nagkatinginan kami. Tumango siya. Tumango ako pabalik. Walang galit, walang sakit. 2 taong naglakad sa iisang daan pero kumanan sa magkaibang direksyon. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Sofia. Wala, sagot ko. Isa na lang siyang bahagi ng nakaraan. Minsan, sa isang maliit na talk para sa mga kabataang propesyonal, may nagtanong sa akin, paano po kung magaling ako, pero hindi ako kinikilala ng boss ko? Tumingin ako sa kanya, naaalala ang sarili ko noon. Kailangan mo munang kilalanin ang sarili mo. At kung inaagaw pa rin nila ang iyong nagawa, kailangan mong matutunang protektahan ito. Ang pananahimik ay hindi laging kababaang loob. Isang gabi, binuksan ko ang isang lumang kahon. Nandoon ang jade bracelet ni Mama. Isinuot ko ito. Dati, akala ko kailangan ko ng isang perpektong pamilya, isang matagumpay na asawa, para maramdaman kong buo ako. Ngayon, hindi na. Ang pagiging buo ay kapag hindi mo na kailangang baluktutin ang sarili mo para magkasya sa buhay ng iba. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang isulat ang sarili kong kwento. Hindi para manisi, hindi para magreklamo. Para lang itala, para kung sakaling makalimutan ko kung gaano ako naging katatag, maaari kong buksan at alalahanin. Sa labas, umiilaw ang siyudad. Ang buhay ay nagpapatuloy, hindi naghihintay. Pero sa pagkakataong ito, kasabay akong naglalakad nito, hindi na hila-hila sa likuran. Alam kong may mga darating pang pagsubok, pero hindi na ako takot. Dahil natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay. Walang sinuman ang may karapatang bigyang kahulugan ang aking halaga maliban sa aking sarili. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng laptop at binuksan ang draft ng kuwentong isinusulat ko nitong mga nakaraang buwan. Bawat bahagi, bawat talata, bawat emosyon ay malinaw na lumabas. Binasa ko ito mula simula hanggang dulo, hindi masyadong nag-edit, nagdagdag lang ng ilang tuldok, ilang sandali ng katahimikan. May mga kuwentong hindi kailangang pagandahin, kailangan lang maging tapat. Nang itype ko ang mga huling linya, huminto ako, huminga ng malalim at nagsulat. At isinulat ko ito hindi para sa iba, kundi bilang paalala sa aking sarili at sa mga nakikinig. Una, intindihin na ang halaga ng isang tao ay hindi nagmumula sa pagpili sa kanya ng iba, kundi sa lakas ng loob na piliin ang kanyang sarili. Pangalawa, ang pananahimik ay hindi laging tanda ng marangal na pagtitiis. May mga pagkakataon na ang pananahimik ay nagpapalaki lang sa kasamaan. Pangatlo, hindi kayang takpan ng pera at katayuan ang matagal na sugat. Katotohanan at respeto sa sarili lang ang makapagpapagaling sa tao. Pang-apat, ang pagsisimulang muli ay hindi kabiguan. Karapatan ito ng kahit sino, anuman ang edad. Panglima, ang kaligayahan ay hindi isang perpektong destinasyon, kundi ang pakiramdam ng pamumuhay ng tapat sa iyong mga pagpapahalaga araw-araw. Pinatay ko ang ilaw at lumabas sa balkonahe sa huling pagkakataon ngayong gabi. Malamig ang hangin at mas tahimik ang siyudad kaysa karaniwan. Alam kong bukas ay may mga alalahanin pa rin, may pagod, may mga bagong pagsubok, pero hindi na ako takot dahil natutunan ko ng mabuhay nang hindi nawawala ang aking sarili. At iyon ang pinakamagandang wakas para sa kuwentong ito. Nang makita ko ang pangalan ko sa listahan ng mga babawasan ng sahod, sa